Hindi pa man natatapos ang kanyang mga salita ay lumabas mula sa likod ng arko ang isang malaki at matipunong lalaking maitim ang mukha puno ng matitigas na kalamnan na kumikinang sa langis. Ang kanyang tindig ay parang isang itim na tore at ang kanyang malakas na kapangyarihan ay nagpatingin kay Ming ng ilang ulit. Magalang na nakipag-usap ang lalaki at sinabing may 3 araw na lamang ay makakamit na niya ang kanyang makapangyarihang kakayahan at nakiusap kung maaari ba siyang pagbigyan. Lihim na nagtaka si Ming at naisip na hindi dapat husgahan ang tao sa kanyang panlabas na anyo at ngumiti siya at sinabing dahil 3 araw na lamang ay maghihintay na siya at pagkasabi nito ay umupo siya sa labas ng arko at hindi na nagsalita pa. Yumuko ang lalaking maitim ang mukha at nagpasalamat at pagkatapos ay bumalik sa loob upang magpatuloy sa kanyang pagsasanay. Hindi pa man lumilipas ang 3 araw ay may dumating ng ibang tao. Ang bagong dating ay tatawag sana nang makita si Ming na nakaupo roon at nagtanong kung siya rin ba ay naroon upang mangagaw. Tiningnan siya ni Ming at nakita ang isang taong maputla ang mukha may suot na mataas at matulis na sombrero at manamit na parang maputlang kaluluwa at ang kanyang tinig ay manipis at matinis. Hindi nagustuhan ni Ming ang kanyang hitsura at malamig na sinabing lumayas ito. Nagulat ang dumating at walang sabi-sabing nagpadala ng isang buga ng puting usok at sa loob nito ay may matinis na tunog na patuloy na sumisigaw ng matinis at sadyang nakakabingi. Hindi man lamang ito tiningnan ni Ming at diretsyang nagpadala ng isang sinag ng espada at ang kanyang invisible sword na matagal nang hindi nagagamit ay biglang nagpakawala ng espadang enerhiya na umaabot ng 30,000 milya at ang kanyang kapangyarihan ay parang bahaghari at hindi mapipigilan. Ang usok ay agad na naglaho sa harap ng enerhiya ng espada at ang natitirang lakas nito ay diretsyang tumaga patungo sa dumating at ang tao ay malinaw na natakot at umalikod at tumakbo at wala man lamang iniwang masamang salita. Isang espada ang nagpatakot sa kanyang karibal at muli siyang nagpatuloy sa kanyang pag-upo at pagmumuni-muni. Ang 3 araw ay mabilis na lumipas at ang malaki at matipunong lalaki ay lumabas tulad ng kanyang ipinangako at nang makita si Ming ay ngumiti siya at nagpasalamat sa pagharang nito sa isang tao para sa kanya. Sumagot si Ming na huwag itong mag-alala at ginawa niya ito para sa kanyang sarili. Sinabi ng malaking lalaki na ang kanyang kakayahan ay ganap na at dapat na siyang umalis at nagtanong kung maaari bang malaman ang pangalan nito. Nag-isip si Ming at sinabing siya si Ming mula sa Tianyuan. Tumawa ng malakas ang malaking lalaki at ipinakilala ang sarili bilang si Yan Jiubei mula sa sibilisasyong immortal. Nagkaroon ng interes si Ming at nagtanong kung dahil siya ay mula sa sibilisasyong immortal at ang kanyang kapangyarihan ay pinipigilang lakas ay ang kanyang sinasanay ay ang imperishable immortal body. Nagulat si Yan Jiubei at nagtanong kung paano ito nalaman ni Ming at sumagot si Ming na nagkataon lamang na may natutunan siyang ilang natatanging kakayahan ng immortal. Tumango si Yan Jiubei at sinabing si Ming ay isang taong maraming kaalaman at kung magkakaroon ng pagkakataon sa hinaharap ay inaanyayahan niya itong pumunta sa Panglay Great World at masaya niya itong tatanggapin. Nakita ni Ming na ang taong ito ay may mabuting kalooban at ngumiti siya at sinabing kung magkakaroon ng pagkakataon ay tiyak na pupunta siya. Sinabi ni Yan Jiubei na hindi na siya manggugulo pa at nagpaalam at siya ay sadyang malaya at umalis agad at sa isang kisap mata ay malayo na ang kanyang narating. Pumasok si Ming sa gitna ng Treasure Land upang magsanay at ang 3 antas ng Vajra Treasure Land ay talagang pambihira at sa sandaling umupo siya ay naramdaman niyang ang epekto ng force field ay 30 hanggang 50 ulit na mas malakas kaysa sa unang antas at hindi ito maaaring ikumpara. Tuwang-tuwang sinabi ni Ming na sa lugar na ito ay sa loob lamang ng 2 buwan ay maaabot na niya ang 7th pag-ikot ng Golden Body at agad siyang nagsimulang magsanay ng buong lakas. Mahigit 1 buwan ang mabilis na lumipas at sa panahong ito ay may 2 taong dumating upang mangagaw ngunit pareho niya silang madaling natalo. Sa ika-49 na araw ay naramdaman niyang yumanig ang kanyang katawan at ang depensa ng Golden Bell cover at Iron Cloth shirt ay dumobble ang lakas at sa loob ng kanyang katawan ay may isang mahiwagang banal na formation ang nabuo ngunit ito ay tila isang bahagi lamang at hindi pa malinaw kung ano ang tunay na gamit nito. Naisip ni Ming na kung nais niyang maabot ang ika-8 pag-ikot ng Golden Body ay kailangan niyang pumunta sa ika-6 na antas ng Vajra Treasure Land at tila kailangan niyang makipaglaban muli. Ang bilang ng ika-6 na antas ng Vajra Treasure Land ay sadyang kakaunti at sa buong lugar ng pagsubok ay may 12 piraso lamang at lahat ay kontrolado ng mga malalakas na tao.
Naglibot si Ming ng halos kalahating buwan bago niya natagpuan ang isa at nang lumitaw siya sa labas ng ika-6 na antas na lugar ay nagulat siya nang makita ang mahigit 10 tao na nakatayo sa ilalim ng arko. Sa sandaling lumitaw siya ay sabay-sabay silang tumingin sa kanya at sumigaw na lumayo siya. Nagtatakang nagtanong si Ming kung sino sila at kung silang lahat ay naroon upang mang-agaw ng lugar. Malamig na tumawa ang isa sa kanila at nagtanong kung siya ay bulag at sinabing ang kanilang pinuno ay nasa loob na nagsasanay at sila ay nagbabantay sa labas. Naisip ni Ming na ito ay isang magandang paraan dahil kung mag-isa lamang ay palagi siyang maiistorbo ng iba, ngunit kung may grupo ng mga tagasunod na nagbabantay ay mas magiging maginhawa. Sumagi sa kanyang isipan ang isang ideya at sinabi niyang ang kanilang pinuno ay walang kakayahan at kapag natalo niya ito ay silang lahat ay susunod na lamang sa kanya. Tiningnan siya ng grupo na parang isang baliw at sabay-sabay na nagtanong kung nais ba niyang mamatay. Umiling si Ming at alam niyang kung hindi siya magpapakita ng kakayahan ay hindi sila makikinig, kaya ginamit niya ang kanyang banal na lakas at sumugod sa karamihan na parang kanyan at binuksan ang golden bell cover at iron cloth shirt at tulad ng isang rumaragasang halimaw ay marahas siyang umatake. Ang mahigit 10 tao ay naramdaman lamang na si Ming ay parang isang bowlang bakal na hindi nila matamaan at hindi mabutas at anuman ang kanilang atake ay walang epekto sa kanya at sa kabaligtaran ay ang bawat suntok at sipa niya ay nagdulot ng matinding sakit sa kanila. Sa loob lamang ng 15 minuto ay ang mahigit 10 tao ay lahat bumagsak sa lupa at ang bawat isa ay may baluktot na bibig at dulang na mata at karamihan ay natanggalan ng ngipin at umuungol sa sakit. Ipinagpag ni Ming ang alikabok sa kanyang manggas at nagtanong kung sila ay sumusuko. Isang cultivator na namamaga ang mukha na parang ulo ng baboy ang sumigaw na kahit natalo niya sila ay hindi niya kayang talunin ang kanilang pinuno at malamig na tumawa si Ming at nagtanong kung gayon nga ba at handa na sana siyang pumasok. Isang hakbang pa lamang ang kanyang nagawa ay lumabas na mula sa loob ng arko ang isang lalaking nakasuot ng gintong armor at siya ay parang isang Diyos na may mahiwaga at malakas na tindig na nagpang-inig maging kay Ming. Nagtanong ang lalaking nakagintong armor kung siya ay hinahamon nito at ang kanyang mga mata ay naglabas ng 2 sinag ng gintong liwanag na tila kayang tumagos sa anumang bagay at nang tamaan si Ming nito ay ang kanyang divine soul ay biglang nagpagala-gala at bahagyang nahilo ang kanyang isipan, ngunit sa kabutihang palad ay malakas ang kanyang paghangad at agad niyang pinatatag ang kanyang kalooban at sumigaw na tanggapin nito ang kanyang suntok. Isang bakal na kamao ang bumutes sa kawalan at hindi mapipigilan at diretsyang tumama sa mukha ng kalaban. Tumango ang lalaking nakagintong armor na may pagsang-ayon at sinabing may kaunti itong kakayahan at hindi man lamang nakita kung paano siya kumilos at isang marahas na puwersa ang sumabog sa harap ni Ming at hindi lamang nito na itaboy ang kanyang kamao kundi maging siya ay napaatras. Nagtaka si Ming kung anong uri ng banal na kakayahan ito at sa ilalim ng pagsabog ng puwersang ito ay kahit ang kanyang lakas ng kamao ay hindi makalampas. Mahinahong sinabi ng lalaking nakagintong armor na ito ang 9 secrets ng Buddhism at nagtanong kung ilan sa mga ito ang kaya nitong salubungin. Nang mabanggit ng kalaban ang 9 secrets ay agad na naalala ni Ming na may 9 na lihim na paraan ng paggamit ng puwersa ang Buddhism, ang explosion secret, shatter secret, sinking secret, division secret, union secret, rotation secret, extinction secret, killing secret, at concealment secret, at ang 9 na ito ay sadyang napakahiwaga at noong pinag-aaralan niya ang Buddhism ay nais niyang matutunan ang mga ito, ngunit sa maikling panahon ay hindi niya ito nagawa at hindi niya inaasahang may makakatagpo siyang taong nakakaalam ng 9 secrets ngayon. Hindi natakot si Ming at sa halip ay natuwa at ngumiti siya at sinabing kung ito ang 9 secrets ay sadyang kawili-wili ito at umaasa siyang hindi siya bibigwin nito. Hindi na muling nagsalita ang lalaking nakagintong armor at kahit hindi siya gumalaw ay biglang nakaramdam si Ming ng lamig sa kanyang likod at mabilis siyang lumingon at buong lakas na sumuntok at isang lihim ngunit malakas na puwersa na puno ng pagpatay ay sumabog sa kanyang harapan at kung hindi siya naging mabilis sa kanyang pakiramdam ay tiyak na nasugatan siya. Hinangaan ni Ming ang kakayahan nito at sinabing ang concealment secret at explosion secret ay pinagsama pa nito at malamig niyang tiningnan ang kalaban. Sa sumunod na sandali ay ang lalaking nakagintong armor ay naglaho rin at itinago niya ang kanyang sarili sa loob ng lihim na puwersa at siya ay nasa lahat ng dako at maaaring umatake kay Ming anumang oras.
Naramdaman ni Ming ang panganib at agad na ginamit ang golden bell cover at iron cloth shirt at buong lakas na pinaandar ang 9-element calculation formation at chaos calculation method upang kalkulahin ang 9 secrets ng kalaban at dahil alam na niya ang puso ng pamamaraan noon pa man ngunit hindi lamang niya mahanap ang tamang daan ay ngayong may isang dalubhasa na nagpapakita sa kanyang harapan ay agad niyang nakita ang mga palatandaan. Tuwang-tuwang sinabi ni Ming sa kanyang sarili na ang kanyang dating pag-unawa ay mali at mabilis siyang bumuo ng isang formation sa loob ng kanyang katawan upang gamitin ang explosion secret. Ang lalaking nakagintong armor ay patuloy na gumamit ng 6 na lihim na paraan kung minsan ay mag-isa at kung minsan ay magkakasama at si Ming ay napilitang dumpensa lamang at hindi makaganti at umasa lamang sa kanyang mga pamamaraan ng depensa upang manatili at kahit ganoon ay nasugatan pa rin siya ng hindi gaanong magaan at paminsan-minsan ay may dugong lumalabas mula sa kanyang bibig at kasabay nito ay lihim niyang natutunan ang 6 na lihim na paraan. Malamig na nagtanong ang lalaking nakagintong armor kung hindi pa ba siya sumusuko at kung naghahanda ba siyang magpapatay dito at sa panlabas ay siya ang may kalamangan ngunit sa totoo ay labis siyang nagulat dahil ang depensa ni Ming ay sadyang nakagigimbal at buong lakas siyang umatake ng halos kalahating araw ngunit bahagya lamang itong nasugatan at nagtaka siya kung anong uri ng depensa ito at kung bakit ito ganito katindi. Tumawa ng malakas si Ming at sinabing ang kanyang lihim na paraan ay parang kagat lamang ng lamok sa kanya. Sumama ang mukha ng lalaking nakagintong armor at sinabing tila hindi ito iiyak hanggat hindi nakikita ang kabaong at kung gayon ay pagbibigyan niya ito. Sa isang iglap ay isang nakatatakot na force field ang kumulong kay Ming at ito ang extinction secret ng 9 secrets at sa ilalim nito ay kahit ang mga ordinaryong galaw ay nagkakaroon ng kapangyarihan ng mga natatanging galaw at sa tulong nito ay ang kapangyarihan ng unang 6 na lihim ay tumaas ng ilang ulit. Sumigaw ang kalaban at ginamit ang North Star Killing Feast at biglang lumitaw ang hindi mabilang na anino ng kamao na tila nagmula sa kawalan at mahirap unawain. Buong lakas na ginamit ni Ming ang kanyang Receiving Great True Force at Returning Origin Great True Force at sapilitang sinalo ang bawat suntok nito at matapos ang 100 suntok ay naglabas ng dugo mula sa bibig ngunit mapanuya pa rin niyang sinabing ang pamamaraan ng Buddhism ay hindi naman gaanong kahanga-hanga. Mariing suminghal ang lalaking nakagintong armor at nagtanong kung gayon nga ba at sinabing tanggapin nito ang kanyang isa pang atake at sa isang iglap ay isang malakas na puwersa ang bumalat sa buong lugar at ang kanyang mahigit 10 tagasunod ay takot na tumakbo palayo at sinabi ng isa na ang kanilang pinuno ay talagang nagalit at ang 3 lihim ay pinagsama na at ang taong ito ay tiyak na mamamatay at sinabi ng isa pa na natural na dapat itong mamatay dahil ang extinction secret. Killing secret at explosion secret ay pinagsama at kahit ang isang deity ay madaling mapatay at lalo na ang taong ito at ito ang kapalaran ng sinumang gamalit sa kanilang pinuno. Ang nakatatakot na puwersa ay halos hindi na makahinga si Ming ngunit ang kanyang mukha ay hindi lamang nagpakita ng pag-aalala kundi may bahid ng kagalakan dahil sa sandaling ginamit ng kalaban ang lihim na puwersa ay naunawaan na niya ang 9 na lihim at agad na bumuo ng formation. Tumawa siya ng malakas at sinabing ito pala ang 9 secrets at sabay niyang ginamit ang 3 lihim, extinction secret, explosion secret at shatter secret, at ginamit ang returning origin great true force at marahas na sumuntok patungo sa kalaban at sa kanyang isang suntok ay ang lupa sa kanyang likuran ay umalon na parang alon at ang buong lupain ay yumanig. Nagulat ang lalaking nakagintong armor at nagtanong kung si Ming ay marunong din ng 9 secrets at sa kalagitnaan ng kanyang pag-atake ay sapilitan niyang binawi ang kanyang kamao at mabilis na umatras ng ilang dosenang milya at tiningnan si Ming mula sa malayo na may nag-aalinlangang mga mata at bilang isang nangungunang henyo ay matalas niyang naramdaman ang panganib ni Ming at sa huling sandali ay umatras siya. Mahinahong sinabi ni Ming na malaki ang kanyang pasasalamat sa pagpapakita nito sa kanyang harapan dahil kung hindi ay hindi niya matututunan ang 9 secrets sa loob ng 100 taon. Sumama ang mukha ng lalaking nakagintong armor at sinabing ang 9 secrets ay hindi maaaring matutunan ng ganoon kadali at tiyak na mayroon ng kaalaman si Ming tungkol dito noon pa man at hindi ito itinanggi ni Ming. Sinabi ng lalaki na kung mayroon siyang kaalaman sa 9 secrets ay nangangahulugang siya ay isang cultivator ng sibilisasyong Buddhist o may kaugnayan dito at nagtanong kung sino talaga siya. Hindi sinabi ni Ming ang totoo at sa halip ay sinabing siya ay mula sa Nalanda Temple ang pinakamalakas na puwersa ng sibilisasyong Buddhist na sadyang napakahiwaga at ang katayuan nito ay katumbas ng 4 na divine lands ng Tianyuan noon. Gaya ng inaasahan ay nagulat ang lalaki nang marinig ito at yumuko at sinabing siya ay mula sa Nalanda Temple pala kaya hindi nakapagtatakang ganito siya kalakas at humingi ng paumanhin sa kanyang kawalang galang.
Sumagot si Ming na ayos lamang ito at nagtanong ang lalaki kung ano ang kanyang pangalan. Nag-isip si Ming at gumawa ng isang pangalan at sinabing siya si Yuanju. Binati siya ng lalaki bilang Yuanju at ipinakilala ang sarili bilang si Wu Shang mula sa Putuo Temple. Sinabi ni Ming na pasensya sa kanyang paggambala at mahinahong sumagot si Wu Shang na huwag itong mag-alala at ang kanyang kakayahan ay ganap na kaya wala ng saysay ang kanyang pananatili. Hindi naman talaga ito pinipigilan ni Ming at sinabing hindi na siya magpapakumbaba at inanyayahan siya ni Wu Shang na pumasok. Bahagyang ngumiti si Ming at tumalikod upang pumasok sa arko at nang mawala ang kanyang anyo ay lumapit ang isang tagasunod at nagtanong kay Wu Shang kung hahayaan na lamang ba nila ito. Mariing suminghal si Wu Shang at sinabing ang tagapagmana ng Nalanda Temple ay sadyang pambihira at ang taong ito ay mas mataas ang kakayahan at karunungan kaysa sa kanya at kahit hindi siya sumasang-ayon ay ano ang magagawa niya at nagtanong kung kaya ba nilang tulungan siyang patayin ito at agad na natahimik ang lahat dahil ang kapangyarihan ni Ming ay sadyang nakatatakot at hindi nila ito kayang labanan. Sinabi ni Wu Shang na dahil hindi nila siya matutulungan ay manahimik na lamang sila at manatili upang magbantay para dito at kapag lumabas ito ay sabihin siya ang nag-utos na manatili sila at dahil hindi nila ito kayang kalabanin ay mas mabuting maging kaibigan na lamang ito dahil maaari itong maging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Gaya ng inaasahan ni Ming ay matapos ang 49 na araw ng pagsasanay sa ika-6 na antas ng Voucher Treasure Land ay nabuo niya ang ikalawang banal na formation at ang kapangyarihan ng Golden Bell Cover at Iron Cloth Shirt ay muling tumaas ng ilang ulit at matagumpay niyang naabot ang ika-8 pag-ikot ng Golden Body. Sa panahong ito ay walang sino man ang gumambala sa kanya dahil ang sinumang dumating ay tinatakot ng mga tao sa labas kaya nang lumabas siya ay labis siyang nagulat. Ang grupo ng mga tao ay agad na lumapit sa kanya nang makita siyang lumabas at sinabing ang kanilang pinuno ang nag-utos sa kanila na magbantay sa labas. Agad na naunawaan ni Ming na si Wu Shang ay nais magkaroon ng mabuting ugnayan at tumango siya at sinabing sabihin kay Wu Shang na tinatanggap niya ang kanyang kabutihan. Matapos magpaalam sa kanila ay ipinagpatuloy niya ang paghahanap ng ika-9 na antas ng Voucher Treasure Land at sa buong lugar ng pagsubok ay may isang piraso lamang nito at tiyak na ito ay kontrolado ng isang nangungunang henyo at kahit si Ming ay hindi tiyak na magtatagumpay siya sa pagkakataong ito at maaaring siya ay matalo at mapabalik ngunit anuman ang mangyari ay kailangan niyang pumunta roon dahil kung nais niyang maabutang ika-9 na pag-ikot ng Golden Body ay ang lugar na ito ang kanyang tanging daan. Sa kanyang paghahanap sa labas ng ilang araw ay hindi sinasadyang natagpuan niya ang isang Valley Spirit Treasure Land at dahil bihasa siya sa mga klasikong immortal ay naalala niya ang isang talata sa Tao Te Ching na nagsasabing ang Valley Spirit ay hindi namamatay at ito ang tinatawag na mahiwagang babae at ang pintuan ng mahiwagang babae ang ugat ng langit at lupa at ang Valley Spirit ang pinagmumulan ng lahat ng bagay ang kanilang espiritualidad at ang likas na pinagmulan at kapag lumakas ang Valley Spirit ay lalakas din ang Divine Soul kaya ang lugar na ito ay may malaking tulong sa pagpapalakas ng Divine Soul. Ang mas maganda pa ay ang Valley Spirit Treasure Land na ito ay isang ika-9 na antas na lugar at ang kanyang Heavenly God Transformation ay nasa ika-4 na pagbabago na at ang magpatuloy pa sa pagsasanay ay sadyang napakahirap ngunit kung makakapagsanay siya sa lugar na ito ng ilang panahon ay maaaring maabot niya ang ika-5 pagbabago o sa pinakamababa ay magiging ganap ang kanyang ika-4 na pagbabago. Huminto si Ming dahil ang lugar ay kasalukuyang walang tao ngunit sa arko ay may isang metal na karatula na may nakasulat na 2 titik na Han Tian. Nagtaka si Ming kung si Han Tian ay isang tao at kung ang lugar na ito ay walang tao ay nangangahulugang lahat ay tinakat niya at kung totoo ito ay ang isang pangalan pa lamang ay sapat na upang takutin ang lahat at si Han Tian ay tiyak na sadyang nakatatakot at lihim na kinilabutan si Ming ngunit hindi siya madaling matakot at bahagyang ngumiti at tumalikod upang pumasok at naisip na ang karatulang ito sa labas ay mabuti rin at makakapigil ito ng maraming problema para sa kanya. Pagpasok niya sa ika-9 na antas ng Valley Spirit Treasure Land ay agad na nakaramdam ang kanyang Divine Infant ng labis na kaginhawahan at para itong bumalik sa sinapupunan ng ina at nabubuhay sa loob ng amniotic fluid at mas 10 ulit pa itong komportable kaysa roon at nang umupo siya sa gitna ay lalo pang lumakas ang pakiramdam na ito. Pabulong niyang sinabi na ito ay talagang isang ika-9 na antas na lugar at kahit 109-star na barko ay hindi makapapantay dito at walang pag-aatubili siyang nagsimulang magsanay at hindi na nag-aksaya ng kahit isang sandali.
Ipinagpatuloy niya ang pagsasanay ng Heavenly God 9 transformations at patuloy na nagsanay ng walang ibang iniisip at lumipas ang isang araw, 2 araw at hindi nagtagal ay 20 ilang araw na at sa panahong ito ay malaki ang kanyang nakamit at ang kanyang ikaapat na pagbabago ay ganap na at iniisip niya kung paano niya maaabot ang ikalimang pagbabago dahil kapag naabot niya ito ay makakapasok na siya sa Sacred Saint Realm at natural na magiging martial god. Ngunit tila ayaw ng langit na maging ganoon kadali ang lahat para sa kanya at sa sandaling naging ganap ang kanyang ikaapat na pagbabago ay biglang yumanig ang buong lupain at isang malamig na pagsinghal ang pumasok sa kanyang isipan at sa isang tunog pa lamang ay nayanig ang kanyang kalooban at agad siyang napilitang umatras mula sa kanyang pagsasanay. Lihim na nagalit si Ming at sinabing sa wakas ay dumating na siya at kung binigyan lamang siya ng isa pang buwan ay may 60% katiyakan siyang maaabot ang ikalimang pagbabago. Galit siyang naglakad patungo sa arko at nakita ang isang kabataang lalaki na may koro ng jade at damit na jade, tahimik na nakatayo roon at nakatitig sa kanya at ang lalaking ito ay sadyang perpekto ang pagkakagawa at napakagwapo at ang kanyang tindig ay pambihira. Nagtanong ang kabataan kung hindi ba siya marunong magbasa at itinuro ang metal na karatula at ngumisi si Ming at sinabing natural na kaya niyang basahin ito at ang nakasulat ay ang 2 titik na Hantian at nagtanong ang kabataan kung bakit siya nang ahas na sakupin ang lugar na ito gayong nabasa niya ito. Nagkibit lamang ng balikat si Ming at nagtanong kung ano ang kahulugan ng Hantian at kung ito ba ay nangangahulugang handa na henyo at galit na sumigaw ang kabataan at isang marahas na alon ng tunog ang hamampas sa kanya at ang lupa ay nabiyak at si Ming ay parang sinuntok sa mukha at ang kanyang balat ay sumakit. Sadyang nagkunwaring hangal si Ming at nagtanong kung hindi ba ito ang kahulugan ng Handan at mariing suminghal ang kabataan at sinabing si Hantian ay nag-iwan ng marka sa lugar na ito at si Ming ay pumasok pa rin at ito ay paghahanap ng sariling kamatayan at huwag siyang sisihin. Pagkasabi nito ay naramdaman ni Ming ang isang malamig na pagpatay na pumilibot sa kanya mula sa lahat ng direksyon at pinikit niya ang kanyang mga mata at sinabing siya pala ay si Hantian at nagtanong kung bago sila maglaban ay maaari ba niyang malaman ang kanyang pinagmulan. Sumagot ang kabataan na kung hindi siya kilala ni Ming ay nangangahulugang siya ay bago at tumango siya ngunit sinabing wala siyang interes na makipag-usap sa isang patay. Sinabi ni Ming na siya ay mayabang at kumunat ang kanyang noo at dahan-dahan niyang pinakilos ang kanyang returning origin great true force at nag-ipon ng lakas at sinabing kahit wala siyang katiyakan na manalo ay tiyak na hindi siya nito matatalo. Nagtanong si Hantian kung gayon nga ba at isang hakbang ang kanyang ginawa at isang kamao ang malinaw na lumitaw sa harap ni Ming, isang kamao ang lumitaw sa kanyang harapan, isang suntok na hindi niya kayang iwasan, walang pag-aalinlangan at direkta. Nagpadala rin si Ming ng isang suntok at kasabay nito ay ginamit ang Heaven and Earth Great Potential, Returning Origin Great True Force, Receiving Great True Force at maging ang 9 Secrets ng Buddhism at sa madaling salita ay ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas sa suntok na ito nang walang itinatago at maging ang panlabas na puwersa ng Ruyi Robe ay binuksan din at idinagdag sa kanyang katawan at ang kanyang isang suntok ay parang isang maitim na barrier ng liwanag na biglang bumaba sa pagitan ng langit at lupa at nagpawala ng 5 pandama at 6 na kamalayan ng sinuman. Ang 2 kamao ay nagbanggaan na parang ang simula ng kaguluhan at sa gitna ng kalabuan ay isang kulog ang narinig at si Ming ay napadaing at ang kanyang buong katawan ay yumanig at siya ay umatras ng 3 hakbang ngunit nang tumingin siya kay Hantian ay wala na itong anino. Sinabi ni Ming na kung wala ang Ruyi Robe ay hindi niya ito kayang itaboy at may dugong umahan sa kanyang lalamunan ngunit muli niya itong nilunok. Sinabi ni Bame Ing na ang kalaban ay malubhang nasugatan at maaari niya itong sundan at patayin at ang ganitong uri ng tao ay tiyak na magiging malakas na kalaban ng kanyang Panginoon sa hinaharap. Umiling si Ming at sinabing mahirap patayin ang taong ito at wala naman silang away at hindi sapat ang dahilan upang patayin ito. Sa 1,000 milya ang layo sa isang maliit na lupain ay si Hantian ay may maputlang mukha at ang kanyang dibdib ay puno ng dugo at ang kanyang kanang braso ay nabali at ang kanyang mga laman loob ay malubhang nasugatan ngunit nakatakas pa rin siya sa unang pagkakataon at kung hindi ay magiging napakalubha ng kahihinatnan at kung nagpadala pa ang kalaban ng isa pang suntok na may parehong lakas ay tiyak na namatay siya roon. Sa di kalayuan ay isang cultivator ang takot na tumakas at habang tumatakbo ay gulat na pabulong na sinasabi na si Hantian ay inapo ni Confucius at ang pinakadakilang henyo ng kabataang henerasyon ng Confucianismo sa kasalukuyang panahon at siya ay nasugatan at nagtaka kung sino ang nakasakit sa kanya. Bumalik si Ming sa gitna ng Treasure Land at hindi nagtagal ay ganap na siyang nakabawi at alam niyang maaari na siyang magsanay ng tahimik sa loob ng ilang panahon at subukang maabot ang ikalimang pagbabago ng Heavenly God.
Isang buwan ang mabilis na lumipas at kahit walang sino man ang dumating upang gumambala ay hindi pa rin niya naabot ang ikalimang pagbabago at bahagya niyang naramdaman na ang ikalimang pagbabagong ito ay kailangan munang maging martial god bago magkaroon ng pagkakataon, ngunit naabot na niya ang ikaapat na pagbabago sa isang kritikal na punto at isang hakbang na lamang ang kailangan upang makapasok at sa hinaharap kapag naging martial god na siya ay ang ikalimang pagbabago ay agad niyang maaabot. Naisip ni Ming na sa ngayon ay wala ng pag-asa ang ikalimang pagbabago at mas mabuting ipagpatuloy na lamang ang paghahanap ng ikasyam na antas ng Vajra Treasure Land at muli siyang nagsimulang maglakbay. Pagkaraan ng ilang araw habang siya ay naghahanap ay biglang nakita niya ang isang babae na nagmamadaling lumipad patungo sa kanya at ito mismo ang taong umagaw ng kanyang Vajra Treasure Land noong nakaraan at ang kanyang ekspresyon ay puno ng takot at pangamba habang buong lakas na tumatakas at sa kanyang likuran ay may tatlong kabataang lalaki na hindi nagmamadaling sumusunod at tila nilalaro lamang siya. Magkaharap silang lumipad at agad na nakilala ng babae si Ming at sumigaw siya na tumakas ito dahil ang nasa likuran ay mga masasamang cultivator. Sa lugar ng pagsubok ay may isang grupo ng mga taong nagsasanay ng masasamang pamamaraan at ginagamit ang lugar upang pinsalain ang iba para sa kanilang masasamang kakayahan at malinaw na ang tatlong nasa likuran ay kabilang sa ganitong uri. Nang marinig ang babala ng babae ay hindi lamang tumakas si Ming kundi binilisan pa ang kanyang paglipad patungo sa kanila at nang makita ito ng babae ay sumigaw siya at nagtanong kung siya ay nababaliw at nang magsalubong sila ay inabot niya ang kamay nito upang hilahin ito palayo, ngunit sa kanyang paghila ay naramdaman niya ang isang malakas na puwersa at sa halip ay siya ang hinayla pabalik at ang babae ay labis na natakot at sumigaw na nagtatanong kung ano ang ginagawa nito. Ngumiti si Ming at sinabing huwag itong matakot at siya ang bahala at nagulat ang babae at naisip kung ito pa rin ba ang dating duwag na taong basta na lamang sumusuko sa isang salita at ibinibigay ang kanyang lugar at habang siya ay nag-aalinlangan ay lumapit si Ming patungo sa tatlong kabataan. Ang tatlong masasamang cultivator ay naglalaro ng laro ng pusa at daga nang biglang makita si Ming na hamarang sa kanilang daan at agad silang nainis at isa sa kanila na may maputlang mukha at napapalibutan ng dugong enerhiya ay malamig na nagtanong kung si Ming ay nakikialam sa kanilang gawain. Tiningnan ni Ming ang tatlo at nagtanong kung sila ay mula sa sibilisasyong Blood at mayabang na sumagot ang lalaki na may kaunti itong kaalaman at dahil alam na nito ang kanilang pinagmulan ay dapat na itong umalis agad. Ang sibilisasyong Blood ay hindi isang napakalakas na sibilisasyon ngunit ang mga cultivator nito ay may kakaibang mga pamamaraan na mahirap pigilan at sila ay kilala sa kanilang masamang reputasyon na nagpapatakbo sa hindi mabilang na mga cultivator palayo sa kanila. Si Ming ay nakatanggap ng pamana ng Blood Clan noon at sa 24 na kaharian ay kabilang din ang sibilisasyong Blood kaya ang kanyang pag-unawa rito ay sadyang napakalalim at nagsanay pa siya ng ilang maliliit na pamamaraan at sa sandaling ito ay bahagyang yumanig ang kanyang Divine Infant at mula sa kanyang ilong ay lumabas ang isang sinag ng dugo at ang sinag na ito ay biglang lumawak at natunaw at sa kakaibang paraan ay bumuo ng isang malabong anino ng dugo na ang anyo ay eksaktong katulad ni Ming. Ang kakaiba ay ang aninong ito ay lalong naging malinaw at sa wakas ay naging isang pulang-pulang Ming at ang kanyang mga mata ay maitim na pula at sadyang nakakatakot at nang makita ito ng tatlo ay biglang nagbago ang kanilang mga mukha at sabay-sabay na nagtanong kung si Ming ay isang cultivator din ng Blood Clan. Mahinahong sinabi ni Ming na tiyak na narinig na nila ang Blood Mother Creation Technique at nang marinig na ang kanyang sinasanay ay ang pinakamataas na pamamaraan ng Blood Clan ay lalong nagulat ang tatlo dahil kapag nasanay na ang Blood Mother Creation Technique ay maaari nitong kontrolin ng ibang mga cultivator ng Blood Clan agawin ang kanilang kakayahan o itaas ang kanilang antas at ang mas nakatatakot pa ay ang sinumang nagsanay nito ay kayang kontrolin ang isipan at kalooban ng ibang mga Blood Cultivator. Sinabi ni Ming na tila alam nila ito at dahil sila ay mula sa iisang pinagmulan ay palalampasin na niya sila at pinaalis na at ang tatlo ay hindi na nga sumagot at tumalikod at umalis at naiwan ang babae na tulalang nakatayo at takot siyang tumingin kay Ming at nagtanong kung siya ay isang Blood Cultivator. Ngumiti si Ming at nagtanong kung ano sa palagay nito at nagtanong ang babae kung bakit noong nakaraang agawin niya ang kanyang lugar ng pagsasanay ay hindi siya lumaban at hangal na nagtanong kung bakit. Sumagot si Ming na hindi na niya ito kailangan kaya ibinigay na lamang niya ito sa kanya at mapait na ngumiti ang babae at sinabing ganoon pala ito at aalis na rin sana ito kaya hindi na ito nag-aksaya ng oras sa kanya. Nang makitang medyo nanlulumo ito ay nagtanong si Ming kung ang kanyang lugar ba ay inagaw ng iba at tumango ang babae at sinabing ang mga kalaban ay sadyang napakalakas at hindi niya sila kayang talunin at ang tatlong Blood Cultivator na nasa likuran ay hindi niya kilala ngunit hinabol pa rin nila siya.
Sinabi ni Ming na sa lugar ng pagsubok ay maaaring mabuhay o mamatay at dapat ay handa na siya rito noon pa man at bumuntong hininga ang babae at sinabing medyo nagsisisi na siya ngunit kung babalik siya ngayon ay hindi niya ito matanggap. Nagtanong si Ming kung saan siya nagmula at sumagot ang babae na siya ay mula sa sibilisasyong pandigma. Nang marinig ito ni Ming ay ngumiti siya at sinabing ang mga cultivator ng sibilisasyong pandigma ay karaniwang umaasa sa mga kagamitan ng digmaan at kadalasan ay hindi mahusay sa pagsasanay kaya hindi nakapagtatakang hindi niya sila kayang talunin at hindi pumayag ang babae at nagtanong kung sino ang nagsabing hindi mahusay ang kanilang sibilisasyon. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Ming sa pakikipagtalo at sinabing kung ayaw niyang mamatay ay mas mabuting umalis na siya agad dahil ang lugar na ito ay hindi angkop para sa kanya at galit na sumagot ang babae na hindi siya aalis. Nagkibit lamang ng balikat si Ming at sinabing bahala siya at magpapaalam na at pagkasabi nito ay tumalikod at handa nang umalis at nagmamadaling sumunod ang babae at nahihiyang nagtanong kung maaari ba siyang sumama sa kanya. Sinadya siyang tuksuhin ni Ming at sinabing maaari naman ngunit mayroon na siyang asawa at kung sasama ito sa kanya ay maaari lamang itong maging pangalawang asawa at galit na pinadyakan ng babae ang kanyang mga paa at sinabing hindi ganoon ang kanyang ibig sabihin at ang nais niya ay protektahan siya nito sa loob ng ilang panahon. Mariing suminghal si Ming at nagtanong kung bakit niya ito poprotektahan at tila wala siyang ganoong obligasyon maliban na lamang kung may ibibigay itong pakinabang sa kanya. Sinabi ng babae na may pakinabang naman at kung protektahan siya nito ay sa hinaharap kapag pumunta ito sa War Great World ay tiyak niya itong tatanggapin ng maayos at umiling si Ming at sinabing hindi na kailangan dahil hindi pa niya tiyak kung pupunta siya roon sa kanyang buong buhay at mapait na ngumiti ang babae at nagtanong kung ano ang nais nito. Sinabi ni Ming na kailangan niya ng totoong pakinabang at huwag puro salita lamang at sinabi ng babae na wala siyang maibibigay at matapos haplasan ang kanyang katawan ay biglang naglabas ng isang token at sinabing tila ito lamang ang may kaunting halaga. Tiningnan ito ni Ming at nakita ang isang gintong token at sa pamamagitan ng kanyang kakayahan sa pag-ukit ay nakita niyang ito ay isang napakataas na antas na kagamitan at nagtanong siya kung ano ito at ipinaliwanag ng babae na ito ay isang VIP token na kapag ginamit sa pagbili sa sibilisasyong pandigma ay makakakuha ng 30% diskwento. Nanlaki ang mga mata ni Ming at nagtanong kung totoo ito at walang limitasyon sa halaga at tumango ang babae at sinabing walang limitasyon at ang ganitong uri ng token ay 8 piraso pa lamang ang naipapamahagi ng kanyang pamilya at 3 lamang ang nakatabi sa kanilang tahanan at kinuha niya ito dahil sa palagay niya ay maganda ito ngunit ang mga produkto ng kanyang pamilya ay napakamahal at tiyak na hindi ito kayang bilhin ni Ming kaya malamang na hindi ito gaanong kapaki-pakinabang para sa kanya. Pinikit ni Ming ang kanyang mga mata at nagtanong kung ano ang kanyang pangalan at kung ang kanyang pamilya ay nasa negosyo at nang marinig ng babae na tinatanong ang kanyang pangalan ay ngumiti siya at sinabing siya si Gan GMA at maaari siyang tawaging GMA at ang kanyang pamilya ay isa sa 3 malalaking pamilya ng sibilisasyong pandigma ang pamilya Gan na nakikibahagi sa paggawa at pagbebenta ng mga kagamitan ng digmaan. Kumaibat ang mga talukap ng mata ni Ming at nagtanong kung isa sila sa 3 malalaking pamilya at kung gaano karami ang bahagi ng kanilang negosyo sa merkado at nag-isip si GMA at sinabing ang kanilang pamilya ay may mahigit 30%. Biglang nag-iba ang tingin ni Ming sa kanya at ngumiti at sinabing tatanggapin niya ang token na ito at mula ngayon ay siya na ang bahala sa kanyang kaligtasan ngunit nagtanong kung talagang gagana ito at kung sakaling hindi siya bigyan ng diskwento ng kanyang pamilya sa hinaharap ay siya ang malugi. Alam ni Ming na nakatagpo siya ng isang malaking pagkakataon ngunit bago niya tanggapin ang problemang ito ay kailangan niyang tiyakin ang pagiging totoo ng token. Tila nasaktan si GMA at galit na ngumuso at sinabing natural na gagana ito at sinabi na niyang may 11 piraso lamang ng ganitong token at 8 piraso pa lamang ang naipapamahagi. Nagtanong si Ming kung sino ang 8 pamilyang ito at kung paano nila nakuha ang token at sumagot si GMA na sila ay mga malalaking customer na taon-taon ay bumibili ng mahigit 100 bilyong halaga ng mga kagamitan ng digmaan at para sa ganitong mga customer ay natural na nais silang panatilihin ng kanilang pamilya. Hinawakan ni Ming ang kanyang baba at sinabing ang 100 bilyong taunang benta ay hindi naman gaanong kalakihan at noong kasagsagan ng kanyang kayamanan ay mayroon siyang 6 hanggang 7,000 bilyong longevity coins kaya sa kanyang paningin ay hindi gaanong kalaki ang 100 bilyon. Nagulat si GMA at nagtanong kung mayaman si Ming at sinabing ang 100 bilyong eternal coins ay napakalaking pera. Halos malaglag ang panga ni Ming at sumigaw na ito ay eternal coins pala at dapat malaman na ang isang eternal coin ay katumbas ng 81,000 longevity coins kaya ang 100 bilyong eternal coins ay katumbas ng 8,100 trilyong longevity coins at ito ay para lamang sa 1 taon.
Hindi niya napigil ang magtanong kung anong uri ng mga puwersa ang bumibili ng ganito karami at kung ang kanilang pamilya ay sadyang napakayaman at kinamot ni GMA ang kanyang ulo at sinabing ang mga customer ay mga higanti ng mataas na antas na sibilisasyon kaya natural na marami silang pera at tungkol sa kita ay katanggap-tanggap naman at ang kanilang pamilya ay may taunang kita na mahigit 300 bilyon na may tubo na halos 40% o 120 bilyon. Hindi na alam ni Ming kung ano ang sasabihin at naisip na ang 120 bilyong Eternal Coins ay sadyang napakalaki at ang sibilisasyong pandigma ay marahil ang pinakamayaman sa lahat ng sibilisasyon ng sangkatauhan. Tila alam ni GMA ang iniisip ni Ming at sinabing kahit malaki ang kinikita ng kanilang pamilya ay malaking bahagi nito ang kailangang gastusin at nagtaka si Ming at nagtanong kung gaano man kalakas gumastos ang kanilang pamilya ay gaano karami ang maaari nilang gastusin. Umiling si GMA at tila nag-aalala rin para sa kanyang pamilya at sinabing ang dahilan kung bakit napakayaman ng kanilang sibilisasyong pandigma ay ito ang naging target ng iba't ibang malalaking puwersa sa buong kasaysayan hindi lamang ng mga sibilisasyon ng tao kundi maging ng mga dayuhang sibilisasyon na nananabik dito at upang protektahan ang kanilang sarili ay ang lahat ng puwersa ng sibilisasyong pandigma ay nagsanib puwersa at ginawa ang kanilang malaking mundo bilang isang higanteng barkong pandigma. Muntik nang mapatalon si Ming at nagtanong kung ang sibilisasyong pandigma ay isang higanteng barko at kinumpirma ito ni GMA at sinabing mayroon itong napakalakas na depensa at kahit ang isang Supreme God ay dumating upang sumalakay ay hindi sila natatakot at bukod pa rito ay ang kanyang kakayahan sa pag-atake ay sadyang nakagigimbal at kaya nitong madaling wasakin ang ibang malalaking mundo at ito ang dahilan kung bakit sila ay nakaligtas hanggang ngayon at hindi nawasak ng kanilang mga kaaway. Pakiramdam ni Ming ay hindi ito kapani-paniwala at nagtanong kung ang gastos ng higanteng barko ay tiyak na napakalaki at sumagot si GMA na natural na ganoon at upang mapanatili at mapalakas ang barko ay mahigit 70% ng kanilang kita ang inilalagay dito at ang natitira ay hindi gaanong kalakihan at hindi lamang ang kanilang pamilya kundi ang lahat ng puwersa ng sibilisasyong pandigma ay inilalagay ang karamihan ng kanilang kita sa malaking butas na ito. Sinabi ni Ming na tila ang lahat ng bagay ay may dalawang panig at ang sibilisasyong pandigma ay kumikita ng malaki ngunit kailangan din itong gumastos ng napakalaki upang protektahan ang kanilang sarili at sumang-ayon si GMA at sinabing ito ang dahilan kung bakit ang kanilang sibilisasyon ay labis na umaasa na ang sangkatauhan ay tunay na babangon dahil kapag may isang super civilization na lumitaw ay ang kanilang sibilisasyon ay maaaring umasa dito at hindi na nila kailangang pasanin ang ganitong kataas na gastos. Biglang naalala ni Ming si Ma Xianchao at nagtanong kung ito ang dahilan kung bakit sila patuloy na nagpapadala ng mga ahente upang suportahan ang pagbangon ng mga sibilisasyon at nagulat si GMA at sinabing alam din pala ito ni Ming at kinumpirma niyang tulad ng kanilang pamilya ay nagpadala sila ng maraming ahente na ang layunin ay hanapin ang mga sibilisasyon ng tao na may potensyal at tulungan silang bumangon ngunit natural na ang pagkakataong magtagumpay ay napakaliit at sa loob ng maraming taon ay wala pa silang nakitang sibilisasyong tunay na bumangon. Nagtanong si Ming kung hindi ba sila nalulugi at nag-aaksaya lamang ng pera at sumagot si GMA na hindi maaaring sabihin ito dahil kahit walang lumitaw na super civilization ay ang mga sibilisasyong kanilang sinusuportahan ay talagang lumakas kaya ito rin ang kanilang kontribusyon sa buong sibilisasyon ng sangkatauhan. Tumango si Ming at sinabing ang lahat ng sibilisasyon ng tao ay magkakaugnay at kung ang isa ay bumangon ay lahat ay makikinabang at sumang-ayon si GMA. Nagtanong si Ming kung sa oras na ito ay kailangan lamang niyang ipakita ang token at wala nang ibang katibayan upang matamasa ang pribilehiyo at may kaunti pa rin siyang pag-aalala rito.